Nakita ko po kasi yung post ni Michelle Tolentino Sumangil. At ito nga po ay nakatag kay Emil Sumangil, journalist at Emil Sumangil. Tingin ko ay ito yung kanilang mga account sa SOCMED. Ngayon po, ito po nga si Michelle. Ang sabi po dito ay personal prayer request. Ayan. We would like to thank the netizens who first initiated and called for the safety and protection of my husband, Emil Sumangil. Your concern, prayers, and vigilance brought light and strength to us during this time. Dear Lord, thank you for your constant protection and grace. We lift up Emil into your loving hands, surround him with your divine shield and keep him safe from harm. May your peace reign in our hearts as we trust in your perfect will. Amen. Ayun. At ito nga po kumbaga ito po ay lang naman to. Kumbaga concern, syempre. Sino ba ng mga asawa ang hindi kakabahan sa ginagawa ni Emil Sumangil na iba po ito pong kanya pong sinusubaybayan na kaso. Siya talaga napanood ko na nagbabalita nito. Siya talaga ang aking nakita na gumagawa nito . Kaya po ito pong issue na ito kay Emil Sumangil. Actually, hindi ako nakaisip ng masama. Yan. Kumbaga parang naisip ko nga safe si Emil Sumangil sa kapanahunan ngayon. Kung si Digong po ay nakapwesto as presidente, yan po ang kumbaga atin pong naiisip na delikado itong si Emil Sumangil. Pero ngayon po na itong ang ating presidenteng Bongbong ay siya ang pangulo, malabo pong mangyari yung aking yung kumbaga yung iniisip natin na pwedeng mangyari dito kay kay Emil Sumangil. Kasi nga po, ang presidente natin hindi naman po si Digong. Hindi kaalyado ni Atong Ang. Kasi nung panahon ni Digong, alam naman natin, ang mga kaalyado ni Digong, lahat ay, kumbaga, naging palalo. Naging malalaki ulo, naging mga akala mo kung sino. Diba? Nung panahon ni Digong, yan po ang ating napagtanto. Kaya sabi ko, etong kapanahunan ngayon ni PBBM, hindi po nanganganib ang buhay ng mga reporter o hindi po nanganganib ang buhay ng mga journalist. Naitersita ta, hello po. Ay, Kuya, Kuya Ronel Aguas, ayan, hello po sa inyo. Yan po ang aking, palagay ko, opinion ko. Kasi po, nung panahon ni Digong, ay talaga pong marami. Marami po ang talagang mga journalist na nalagay po sa balag ng alanganin ng mga buhay. At ang ito nga pong mga pangyayari na ito, 'di ba? Talagang talagang masakit para sa ating mga reporter. At yan po 'di ba? Parang pagpapalaganap nga yan ng takot para ang mga reporter, katulad ni Emil Sumangil na talaga namang matapang sa kanyang mga pag-iimbestiga, investigative journalism na ginagawa, para tigilan nila yung kanilang ginagawa na ganyan. Kaya po sabi ko nga, etong kapanahunan ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, parang hindi po
pwedeng mangyari yung ganyan kay Emil Sumangil. Kasi unang-una, pinpoint na kagad eh. Kapag may nangyari kay Emil Sumangil, sino pa ba ang gagawa? Sino pa ba ang magtatangka sa kanyang buhay? Sino pa ba ang mag-uutos? Di ba? Halatang-halata naman eh. Kapag may nangyari dito sa kaya Emil Sumangil. Diba? Kaya po, ang sabi ko nga sa aking sarili, etong bagay po na ito, mainam na nangyari sa kapanahunan din ni PBBM. Kasi kung nung panahon ni Digong ito, kumbaga talagang, yun nga lang yung pagkakamali ni Digong, pinabayaan niya yung kaso, hindi siya nagsumikap bilang presidente na para mabigyan po ng hustisya ang ating mga kababayan, hindi siya gumawa ng mga direktiba katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na-delay yung hustisya. Pero, nakaganda rin dahil nga po, ngayon na sa pamumuno ni PBBM, may naging PNP chief tayo na hindi po kayang bayaran, hindi kayang busalan ng pera ang kanyang pamumuno sa katauhan ng ating General Nicolas Torre III. So, nang naging PNP chief si General Torre, nagkaroon ng kumpiyansa etong si alias Totoy na lumabas. So, ngayon po, di ba, mas lalo pong naging kumpiyansa ang mga Pilipino. At isa na dyan, si alias Totoy, na kahit na meron siyang nalalaman, noon dati pa, hindi siya lumalabas. Kasi iniisip nga niya, baka mamaya, etong mga mastermind ay kaalyado yung PNP chief. So ngayon, sa kapanahunan ni General Torre na pinromote ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bumalik ang kumpiyansa ng ating mga kababayan. Kasama na nga yan si alias Totoy. So na-delay ang investigasyon, na-delay ang hustisya. Pero kagandahan yan, meron po talagang nakikitang liwanag. Hindi katulad kung nangyari ito nung kapanahunan ni Digong, baka po talagang nabaon na sa limot doon sa Taal Lake etong 34. Etong 34 na ito. Kasi kung kapanahunan to ni Digong, lumabas kunwari si alias Totoy, si Digong ang presidente. Tingin nyo ba buhay pa ngayon si alias Totoy? Baka kasama na yan sa mga sinasabing drug lord, kasama na yan sa mga sinasabing mga may ginagawang masama sa ating bayan. Kasi gano'n naman nung panahon ni Digong, 'di ba? Lahat ng kalaban, lahat ng sakit sa ulo, lahat ng problema ng gobyerno ni Digong noon. Para hindi madiskarel ang kanilang ginagawang mga pangungulimbat, pagnanakaw, pagprotekta sa mga drug lord, lahat ng mga kumalaban kay Digong, di ba? Kita nyo si Trillanes, di ba? Ano nangyari kay Trillanes? Ano nangyari kay Laila de Lima? Di ba? Lahat pinerwisyo. Kaya po, ngayon, na nangyari ito sa paglabas nitong si alias Totoy, para sa akin, mas safe po si Emil Sumangil ngayon kesa kung noon pa po siya lumabas. Nakita naman natin ang tapang ni Emil Sumangil. Actually, hindi nga lang yung issue sa mga sabungero ang kumbaga hinahawakan niya ng mga investigative journalism na ginagawa ang medyo mga komplikado. Meron din siyang ibang mga programa sa GMA na nakikita ko, yung resibo, yung mga iba pang mga issue na hinahanapan nila ng solusyon, hinahanapan nila ng hustisya yung mga taong naaapi. Kahit papaano, meron din siyang mga nakakalaban diyan. Pero ngayon nga po, kung mapapansin po ninyo, wala pong gaanong meron ngang nakuhang parang isang buwan ba o isang taon. Isang taon na wala pong nagugurgur na journalist sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, safe ang mga journalist ngayon, hindi katulad nung panahon ni Digong.
Nung panahon ni Digong, kapag ikaw may ano ka, meron kang parang maling isinulat, laban kay Digong, yari ka. O, kita niyo yung reporter ng Rappler, 'di ba? Tama naman yung mga sinasagot at tama naman yung mga pinagsasasabi. O kumbaga yung kanyang mga on point naman yung kanyang interview, kanyang mga tanong doon sa Malacanang. Si Pia Ranada ba 'yon? Pinaban po yan sa Malacanang, si Pia Ranada. O, kita nyo ngayon, si Eden Santos. Si Eden Santos talagang lumabag sa protocol, hinawakan si PBBM. Bawal yon. Hindi mo kumpare yan para hawakan mo. Hindi mo yan tropa pips para hawakan mo. Hindi mo ka-close yan para ganunin mo sa braso. Pero di ba yung mga DDS, nagbubunyi sila dahil nga daw napakagaling daw ni Eden Santos. Pero hindi nila alam, si Eden Santos po ay isang palpak na broadcaster o journalist dahil nga po bias siya. DDS yun eh. Diba? Kaya po ito yung ating palagay. Kasi kung yan pong si Pia Ranada nga nagtatanong lang yon, hindi no nahawakan si Digong. Pero pinaban sa Malacanang. Itong si Eden Santos, hinawakan si PBBM. Kinukulit si PBBM. Kaya po, safe po ang mga journalist ngayon. Kay DDS, kay anti-government, kay anti-Bongbong Marcos. Safe ka. Kasi hindi po si Digong ang presidente. Napakalaki po ng pagkakaiba. Napakalaki po ng kaibahan. Shoutout Kuya Ronel Agua, saka si Kuya Jun Castro nandyan din. Yan po lang ang yan lang po yung aking kumbaga naisip na safe si Emil kaysa kung ito yung nangyari nung panahon ni Digong. Si Kuya Jun Castro, panahon ni Digong, pati mga abogado, mayor, vice mayor, daming nagurgur. Ayun nga po, tama po. So sabi ni Edwin Argente, eto na naman ang tangang engot. Kung ako'y tangang engot, tapos pinapanood mo, sino mas tanga? Di ba mas tanga ka? Nanonood ka sa tangang engot. Nanonood ka sa iniisip mo na tanga at engot. Tanga na nga ako, engot na nga ako, pinanood mo pa, di mas tanga ka. Sino ba nanay mo? Kawawa naman nanay nito, kawawa naman tatay nito. Diba? Ibig sabihin wala kang common sense. Bobo ka. Nanonood ka sa akin eh. Kasi ganito lang yan. Kung ang tingin mo sa akin, matalino ko, mas matalino ka. Bakit? Pinapanood mo yung matalino. Pero kung pinapanood mo, yung bobo, tanga at engot, sa isip mo, bobo naman itong makmak na to. Tangan naman to eh. Pero pinapanood mo, ibig sabihin nun, mas engot ka. Hello po Ate Rowena, Takemura, hello po. Diba, naku, talagang alam nyo kapag talaga mga DDS o mga basher ko, mga may hina po talaga ulo. Ewan ko, siguro baka hindi po sila mga pinakain ng tama ng kanilang mga nanay at tatay. Diba, Nay Teresita Tan, hello po. Ayan, Kuya Ronelo, bro, makaswang nanay niyan, for sure, walang pinag-aralan. Ayan na. Sabi ni alias boy, Mac, ba't mukhang tukmol? Sino po mukhang tukmol? Ayun. Sino po ba yung mukhang tukmol? Kayo po ba o ako? Kapag ako kasi, pag sinabi mong ako'y mukhang tukmol, tas nanonood ka sa mukhang tukmol, mas mukha kang tukmol. Mas mukha kang tukmol. Alias boy, mas mukha kang tukmol kasi, nanonood ka na nga sa tukmol, tas diba? Nanonood ka, nag-comment ka pa, binigyan mo pa ng revenue yung tukmol na kinabubusitan mo. Diba? Ala talaga, mga may hina po talaga mga utak nito mga to. Nako. Grabe talaga kabubuhan. Yung mga dagang palengke po talaga, ganyan po mga utak niyan. Sana si alias Totoy ang magwagi boss Mac. Kuya X Chan. Sana nga, 'di ba? Sana nga talaga Kuya X Chan. Ba't wala kang jacket?
Diba? Pero kung ang tingin mo sa akin, gwapo, aba, mas gwapo ka. Kasi nanonood ka sa gwapo eh. Mas gwapo ka. Hindi ka naman manonood sa pangit, di ba? Oh. Ibig sabihin, di ba? Kung tukmol ako, tapos, ano pa ikaw? Ayan. Alias boy, basta DDS mukhang unggoy, for sure. Diba? Ayan. Kaya po alam nyo, dito po kasi sa mundo ng Sokmed, ganyan po sila. Mga away, mambubwisit. Ngayon, kapag pinatulan mo sila, sila biktima. sanay na ako dyan, sila biktima. Pero kung ano po yan, hindi po, yung kumbaga yung mga utak niyan, hindi kasi nila arok kung ano yung ating mga naiisip. Problem, kaya nagbabasa yo mga palengkera kasamahan ni Spoiled Bratenela o Ate Linda Villanueva. Ano po yan, mga dagang palengke. Alam niyo yung mga dagang palengke, yung mga nangangain ng hasang ng bangos, hasang ng tilapia sa mga ilalim ng mga kanal ng palengke. Yan po yung mga dagang palengke, yung mga DDS. Kaya eto, balik tayo dito kay Emil Sumangil. Ako, kampante ko na walang mangyayari kay Emil Sumangil. Dahil tingin ko, hindi naman po nila gagawin yung kinakatakutan ng mga netizen. Sa patungkol dito kay Emil Sumangil, kung gagawin nila ngayon yon, nako, alam na kagad kung sino ang nag-utos. 'Di ba? Alam na kagad ng mga Pilipino kung sino ang nagpagurgur. Hindi na po yan maililihim. Talagang nako. Para silang kumuha ng bato na ipupukpok nila sa kanilang mga ulo. Kaya po safe si Emil Sumangil ngayon sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos.